May tanong sa akin. Good evening po. Sir, tanong ko lang po, nasa batas po ba yung pag-home visit ng OLA? Kasi, yung bugok na OLA po, sa work ako sinisingil, thrice na po nangyari. Naririnig pa ng customers at workmates ko. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sa video po natin, aalamin natin kung nasa batas po ba natin yung pag-home visit. No, para po at least malaman natin ano ba yung po pwede nating gawin. Kagaya niyan, naririnig po ng mga customers, no, tsaka ng mga kasama niya, no, sa trabaho. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay. So yung katanungan nyo po is kung nasa batas po ba natin yung pag-home visit. No? Kasi yung daw OLA nila, yung bugok na OLA, siningil na siya 3 times, no, sa workplace at naririnig pa po nung mga workmates niya at saka ng mga customer. Unfortunately, mali yan. No, hindi tama yung ganung style na sa workplace na nga nagpunta. Tapos ipangangalandakan mo pa. Natural, maririnig yan ng mga taong nakapaligid, di ba? Napakaliwanag po, no? Sa prohibition on unfair debt collection practices na bawal yung ganun. No, yung mapapahiya yung kanilang mga kliyente. Isang way yun para mapahiya eh. 'Di ba? Nilalakasan mo yung boses mo para para marinig ng ibang mga taong nakapaligid. 'Di ba? Hindi ho tama yun. Although yes, no, wala pong batas, no, ang nagsasaad na po pwedeng pumunta sa bahay or mag-home visit or mag-work visit. Pero wala rin naman pong batas na nagbabawal sa pag-home visit at sa pag-work visit. Bakit? Kasi po, no, yan po is collection strategy. Meaning, nakasaad po dapat yan sa inyong credit and collection policy. No, kasama po yan do sa isinasubmit sa business plan, no, sa SEC. Kasi dapat po alam ng SEC ano ba yung pamamaraan, no, ng pagpapautang. Paano? At paano rin po ba yung pamamaraan ng paniningil? Nakasaad ho lahat yun doon. Paano ka ba maningil? Nag-SMS ka ba? Nag-email ka ba? Okay? Tumatawag ka ba? Nag-field visit ka ba? Ilan ang kolektor mo? Gumagamit ka ba ng third-party collection agencies? Kasama ho lahat yan. Hindi ko maintindihan dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Diba? Kung alam nila nakasama yun, diba? Ba't ginagawa nila? Okay, napakadali lamang po ng paniningil. I've been doing this for 26 years. Di po ba? Nag-field visit, ito ho, bukod po sa home visit na ginagawa po namin, nag-work, rin kami, visit din. Pero, discreet po. Tignan nyo, ha? Kasi po, pag pupunta sa bahay, ganito po yan. For example, in-SMS nyo, hindi sumagot. Tinawagan nyo, hindi sumagot. In-email nyo, hindi sumagot. Susunod nun, puntahan nyo na sa bahay or sa workplace. Either or yan. Okay? Pero pag pupunta ko kayo sa bahay, kakatok kayo. Dapat may ID. Okay? Pagkatok nyo, pakilala ka agad. Ako po si Boss Ray. No, ako po yung taga Boss Ray Lending. Ito po yung aking ID. Kaya po kami nagpunta rito kasi hindi po kayo nasagot ng tawag namin, SMS tsaka email. Ano na po ba ang nangyari? Mga ganun. 'Di ba? Tapos, pwede po ba kayong makausap sa loob ng bahay ninyo kasi para wala pong ibang taong nakakarinig? Mga ganun po. Kasi dapat concern ka sa kliyente mo. Okay? Hindi dapat napapahiya yan. Walang yung ginawa nyo doon sa kliyente ninyo. Pinangalandakan nyo pa sa workplace na nga kayo nagpunta. Diba?
Tapos ginanon nyo pa. Actually, ilang beses ko na-experience yan. Alam nyo yung ginagawa ko, tinatanong ko po sa gwardiya. Boss, nandyan ba si Juan de la Cruz? Maaari bang pakitawag mo? Pakisabi na lang po si Boss Ray. Alam niya na po yun. Ganun. Diba? So, pag lumabas, Pards, baka po pwede doon tayo mag-usap. Sama lang nakakarinig. Diba? O di ka, tanungin mo siya, Boss, baka saan ba tayo po pwede mag-usap? Yung tayong dalawa lang. Yung walang ibang nakakarinig. Ganun po. Diba? Hindi po pwedeng yung Sus Maria Joseph, di ko kayo maintindihan. Saan ba kayo natuto talaga? Walang yaan ang gusto nyo talaga no? Sa tingin nyo, babayaran kayo ng kliyente nyo pagka ginanyan nyo? Tingnan nyo ginagawa nyo, ha? Kaya hindi kayo sinasagot sa tawag, sa SMS, tsaka sa email kasi minalangyan nyo na. Inabuso nyo na, hinaras nyo na. Ngayon, pag pupuntahan nyo pa sa bahay at tsaka sa workplace, ganun din. Saan pupunta yung kliyente ninyo? Diba? Hindi na nga tama yung pamamaraan nyo ng pagpapautang. Pati ba naman yung paniningil, ganun pa din. Diba? Maria Joseph naman kayo. Ikiliwanag niyan, uulitin ko napakaliwanag po sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices ng SEC, no? Na hindi dapat ipinapahiya yung mga kliyente. Actually po, yung ginagawa nila, yan ginawa sa inyo na yung naririnig ng ibang tao na yan. Indirectly ng ng Data Privacy Act yan Diba? Yes, hindi mo sinasabi diretso dun sa ibang tao, no? Yung information, pero naririnig naman nila. Kasi nga sinilalakasan mo 'yung boses mo. O di ba? So indirectly nagdi-divulge ka ng information. So pwede niyo silang sampahan ng kaso sa sa National Privacy Commission at sa SEC. Kasi kumbaga parang hinaharas na rin kayo niyan. Actually, hinaharas na nga kasi nga pinapahiya kayo Diba? Nakakahiya. Biruin nyo. Kasama nyo araw-araw yung mga mga kaopisina ninyo. Nalaman ngayon ng ganyan. Okay lang sana kung alam nila dahil galing dun sa kliyente. Nalaman nung mga kasama niya na may utang siya, galing dun sa kliyente. Pero yung galing sa maniningil, mali naman yun. Hindi tama yun. Mapapahiya talaga. So, irespeto natin yun. Diba? Kasi number 1 yan, yung respeto sa tao. Pag yan meron ka, ay kahit saan ka magpunta. Diba? Taas noo ka. Hindi yung ganyan. Ba't akala mo ba isang beses lang kayo makikita ng kliyente nyo? Hindi Nantiting. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng aruga ang ginawa sa inyo. Ng magulang nyo. Gusto nyo sa magulang nyo ganyan gawin? Bakit? Hindi ba kayo nagigipit sa buhay? Pagka ginawa sa magulang mo yan, matutuwa ka? Diba? Laging ganun. Diba? Lagi mong iisipin kung ano magiging reaction mo pag ginawa sa'yo. Huwag yung masyado kang pabibo. Bakit? Pamamanahan ka ba niyang kumpanya nyo pagka ginawa mo yung yung mga utos nila na mali? Maria Joseph, papalitan ka rin yung mga yan. Hindi ka pamamanahan yan. Sira ulo. Diba? Ginagamit lang naman din kayo niyan sa tingin mo, bakit ganyan ang utos sa inyo niyan? Diba? Puro sa illegal ginagawa niyo mga bugok na yan. Diba? Kay liwaliwanag po, galing na po mismo sa PAOK na di umano yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan is connected sa Pogo. Ano ba yung Pogo? Illegal, diba? Ano ginagawa sa illegal na pera? Nililinis lang. Nasira ulo kayo. Kaya nga, di ba, kayo sa kanila mismo, di ba, sa kanila mismo nang gagaling na, ito gawin nyo dyan. Kaya nga may script kayo Di ba? Utos yan mismo ng mga bugok nyong amo. Kayo naman, sunod kayo ng sunod. Wala ba kayo talagang awa? Kapwa nyo Pilipino, nilalapastangan nyo. Binawalang yan nyo. Anak ng kamote. Doon po sa nagpadala ng mensahe na yan, wala pong batas, no? Ang nakasaad na
po pwede kayong i-home visit, no? Pero wala rin naman pong batas na nagbabawal dyan. Meron pong batas or may memorandum po na kailangan ituring ng maayos yung mga kliyente. Okay, bawal iharas, bawal ipahiya, no? Yun po meron. Kasi po, yung paniningil sa bahay at saka sa workplace, no? Ano yan, collection strategy po yan eh. Di po ba? Hindi kailangan i-mandate pa ng batas natin yan. Okay po? Kung ako ho sa inyo, kausapin nyo po sila, tumawag kayo. Winalang niya ako nung nung maniningil nyo. Di ba? Pakiano nyo naman, pakikausap nyo. O, kung ayaw makinig, di pag-ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran para matapos na po ang problema nyo dyan. No, pero, i-complain nyo pa rin po sila sa SEC, sa NPC, sa PAOK, sa PNP, NBI, tsaka po sa DOJ. No? Para po yan, ma-actionan at madala yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.